Kung maibabalik si dating party list Representative Saldico dito sa Pilipinas, i-confirm niya kaya ang kanyang mga sinabi sa mga nakaraan niyang video kung saan marami siyang mga idinawit sa maanumalyang flood control projects. Kabilang sa kanyang mga idinawit ay sina mismong Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. O baka naman mag-iba ang kanyang pahayag pagbalik niya dito sa Pilipinas. Mga kaibigan, ito ang ating pag-usapan ngayon. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, lubos daw ang kasiyahan ni Pangulong Marcos Jr. sa pagka-aresto ni Saldico dahil isa siya sa mga itinuturing na big fish sa maanumalyang flood control project sa ilalim ng Marcos administration. Natutuwa raw ang Pangulo dahil may babalik na dito sa Pilipinas si Saldico para managot sa kanyang involvement sa nasabing anomalya. Pero ayon naman kay Saldico, siya ay isa lamang na fall guy dito sa matinding sistema ng korupsyon na kinasasangkutan ng mga administration officials. Pinaratangan nito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na siya di umano ang mastermind ng korupsyon sa flood control at si dating House Speaker Martin Romualdez ang siyang tagapagtupad ng korupsyon. Habang si dating Budget Secretary Amina Pangandaman, siya di umano ang nag-utos ng pagsingit ng 100 billion pesos na proyekto sa national budget. Pero ito ay itinanggi ng Malacanang ang paratang ni Saldico. Kaugnay nito, sinabi ni Ping Lacson, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na kanyang ipapatawag kaagad si Saldico sa sandaling may balik dito sa Pilipinas para haharap sa Senado at kung pahintulutan ng Sandigan Bayan. At ayon kay Lacson, mahalaga na haharap siya sa investigation ng Senado at makaharap niya si Orly Gutesa at mga 18 na ex-Marines na dati niyang mga security personnel. Kung sakaling magkaharap ang mga ito, siguro dito natin malalaman kung totoo ang pahayag ni Orly Gutesa nang siya ay humarap sa Senado. Dito rin malalaman kung siya ay nagsisinungaling. At dito rin malalaman kung nagsasabi ng totoo itong mga 18 ex-Marines tungkol sa pag-deliver nila ng mali-malitang pera sa mga iba't ibang personality. Pero ang malaking katanungan, magbabago kaya ang kanyang pahayag sa kanyang mga sinabi sa mga nakaraang recorded video statements? Sa kanyang video, inakusahan nito sina PBBM at Martin Romualdez na sila ang nag-utos sa kanya na magsingit ng 100 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa 2025 national budget. Sa video, iginit din niya na hindi siya ang utak, kundi siya ay isang fall guy. Siya ay ginawang scapegoat. Nagpakita pa nga siya ng mga larawan ng mga bag na naglalaman ng mga di umano'y cash na di umano ay idineliver sa bahay ni Romualdez at sa Malacanang na di umano ay para sa Pangulo. Wala daw siyang nakuhang pera, walang napuntang pera sa kanya dahil lahat daw ay napunta sa Pangulo at kay dating Speaker Romualdez. Sa ngayon, ang malaking katanungan ay kung panindigan ni Saldico ang kanyang mga pahayag, ang kanyang mga paratang sa kanyang recorded video statements o kaya ay magbabago ang kanyang mga sinabi sa nasabing video. Kung meron siyang tapang, maring panindigan niya ang kanyang mga naunang paratang. Maring i-confirm niya ang kanyang mga sinabi doon sa kanyang recorded video statements. Dito natin malalaman kung meron siya talagang tapang na kalabanin ang mga sinasabi niyang mastermind at tagatupad ng korupsyon sa flood control.
Pero sa aking pananaw, most likely magbabago ang kanyang statements. Hindi ako magtataka kung ibahin niya ang kanyang mga naunang pahayag. Siguro alam na ninyo kung bakit. Pero ang nakakatakot ay yung sinabi niyang siya ay ililigpit, siya ay papatayin pagdating dito sa Pilipinas. Yan ang nakakatakot kung may mangyayari sa kanya. Ano ang iyong opinion? Mag-iba kaya ang pahayag ni Ko o panindigan niya ang kanyang mga naunang pahayag na siya ay isa lamang fall guy? O baka naman bago pa siya makapagsalita, may mangyayari na sa kanyang masama? Dahil ayon sa kanya, siya ay ililigpit pagdating dito sa Pilipinas. Please leave your comments below. Maraming salamat and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.